Mga kapatid, basahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Tungkulin nating sumamba sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Ang isa sa pangunahing doktrina sa Iglesia ay ang laging pagdalo sa pagsamba. Iminulat at sinanay tayo, lalo na ng ating mga magulang na dumalo sa pagsamba ng katandaan 2 beses sa loob ng 1 linggo. Karaniwan ay tuwing Huwebes at Linggo. Sinanay din tayo sa pagsamba ng kabataan na karaniwan namang idinaraos sa araw ng Linggo. Subalit dumating po ang panahon na agad tayong itiniwalag ng hindi makatarungan at pinagbawalan tayong dumalo sa mga pagsamba na idinaraos sa loob ng gusaling sambahan nang magtanong tayo tungkol sa katerwaliang nasumpungan natin sa iglesia. Salamat po sa Panginoon Diyos sa kabila ng kalagayan natin. Ipinahintulot niya na maipagpatuloy natin ang ating mga pagsamba sa pamamagitan po ng ginagawa natin ngayon. Meron tayong pagsamba para sa katandaan at meron tayong pagsamba para sa mga kabataan na ito nga ang inyong dinadaluhan. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Bakit patuloy tayong sumasamba sa Diyos sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan? Basahin natin ang sagot. Hinahanap ng Ama ang mga tunay na mananamba na sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mga tunay na mananamba ay ang mga sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi po yung sumasamba sa mga rebulto o larawang inanyuan. Paano po ba ang pagsamba sa Espiritu? Sa pamamagitan ng pagsamba sa pangalan ng Diyos. Kaya minsan naririnig ninyo sa panalangin, sinasabi natin na sinasamba namin Ama ang iyong banal na pangalan. Pagsamba yun sa Espiritu. Paano naman ang pagsamba sa Diyos sa katotohanan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Bakit hinahanap tayo ng Ama na sumamba sa Kanya? Ang sagot, sapagkat ang Diyos ang lumalang sa atin at tayo ay Kanyang bayan. Kaya, dahil sa tayo ay nilalang ng Diyos, katutubong tungkulin natin sa Diyos na lumalang sa atin na siya ay ating sambahin at purihin. Sa ikatlong bilang, saan idinaraos ng bayan ng Diyos ang pagsamba sa Kanya? Ang sagot, sa templo o sa bahay-sambahan. Sa ikaapat na bilang, alin ang pagsambang idinaraos sa bahay-sambahan at paano ito isinasagawa ng bayan ng Diyos? Ang sagot, ito ang pagkakatipon ng mga magkakapatid na may pag-awit, panalangin, pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nakalulungkot po sapagkat sa kasalukuyan nating kalagayan ay hindi nga tayo pinahihintulutan na makapasok sa loob ng gusaling sambahan. Batid po ng Diyos na sinasamba natin siya sa kabila ng panggigipit sa atin ng kasalukuyang mga namiminuno. Itong ginagawa natin, mga kapatid, alam ng Diyos na ang sinasamba natin ay siya. Dumako na tayo sa ikalimang bilang. Ano ang maigpit na tagubilin ng mga apostol tungkol sa ating pagkakatipon o pagsamba? Ang sagot, huwag nating pababayaan ang pagdalo sa ating mga pagkakatipon o pagsamba. Ang pagsamba natin ngayon sa Diyos ay itong ating dinadaluhan. Huwag natin itong pababayaan. Lagi tayong dadalo. Bakit? Sapagkat
Hindi naman kami ang naghahanap sa inyo eh, para sambahin ng Diyos. Hindi. Ang higit na humahanap sa atin para siya ay ating sambahin, walang iba kundi ang Diyos. Kaya, pagka hindi tayo sumamba, pag pinabayaan natin ang pagsamba, ang katumbas lang nun ay pinabayaan natin ang Diyos. Hindi natin siya tinagpo, ika nga. Hindi natin siya sinamba at pinapurihan pagka hindi tayo dumalo. Sa ika-anim na bilang, mga kapatid, anong babala ng Diyos kapag ka sadya nating pabayaan ang pagdalo sa pagtitipon o pagsamba? Basahin natin ang sagot. Kaaway ang turing ng Diyos sa mga sinasadyang pabayaan ng pagkakatipon o pagsamba. At nakataan silang ipunid sa dagat-dagatan na po. Kaya, hindi po maliligtas yung sandihang pinabayaan ang pagsamba. Sa ikapitong bilang, tinatanggap ba ng Panginoong Kristo ang iba't ibang pagdadahilan ng mga nagpapabaya sa pagsamba? Ang sagot, ang mga mapagdahilan hindi karapat-dapat sa pagpasok sa kaharian ng Diyos o hindi maliligtas. Walang valid na reason na pabayaan ang pagsamba. Maliban na lang kung talagang hindi natin kontrolado ang pangyayari. Halimbawa, inabot tayo ng kamatayan, hindi na talaga tayo makakadalo sa pagsamba. O kaya naman ay, halimbawa, wag namang mangyari na aksidente tayo, ay hindi tayo makakadalo talaga sa pagsamba. Pero yung na-aksidente lagi, ba, wala yatang ganun, di ba? Hindi naman napinsala ang buhay. Wala namang sakit. Malakas ang katawan. Hindi dumalo. Di ba? Yun sinasadya na. Wag, wag nating pababayaan ang pagsamba. Sa ikawalong bilang, tuwing kailan isinasagawa ng mga unang Kristiyano ang kanilang pagsamba noon? Ang sagot, tuwing unang araw ng Sanlinggo o araw ng Linggo. Sa kasunod na bilang, meron bang pagkakataon na nagtipon din ng mga unang Kristiyano bukod sa araw ng Linggo? Ang sagot, may pagkakataon na araw-araw silang nagtipon o sumamba sa templo. Kinakailangan sigurong gawin talaga, kaya nagtipon sila araw-araw. Sa ikasampung bilang, paano natin dapat iharap ang ating sarili sa Diyos sa tuwing tayo sumasamba sa Kanya? Ang sagot, taglay ang banal na takot at paggalang. Natural, ang sinasamba natin ay sino po? Ang Diyos. Kaya dapat meron tayong taglay na banal na takot sa Kanya. Ano ba yung pagkatakot sa Diyos? Paglayo sa kasalanan, pagbabagong buhay. Ano pa? Pagka sumasamba tayo, dapat naroon din ang paggalang. Sa kasunod na bilang, bakit dapat nating iharap sa Diyos ang ating sarili sa panahon ng pagsamba na may banal na takot at paggalang? Ang sagot, ang kabanalan ay nararapat sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Mga kapatid, bagamat ang pagsamba natin ngayon ay hindi natin isinasagawa sa loob ng gusaling sambahan, subalit ang kabanalan at paggalang pagka sumasamba ay dapat na nagagawa pa rin natin. Sapagkat
Ang sabi nga namin sa inyo kanina, ito ang paraan ng ating pagsamba. Ang ating sinasamba, ang Diyos. Alam ng Diyos, pagka nagkakatipon tayo, katulad nito, tayo ay sumasamba sa Kanya. Sa kasunod na bilang, paano natin maipapakita o maisa sa katuparan ng kabanalan na nararapat sa bahay ng Panginoon kapag ka tayo sumasamba sa Kanya? Ang sagot, ang lahat ng bagay, dapat nating maisagawa sa wasto at maayos na paraan. Kaya yung pagsamba natin may program siya eh. Di ba? Yung una, nalangin tayo, nagbubulay-bulay, pinakikinggan natin yung panugtog ng mga pagpupuri sa Diyos. Pagkatapos nun, mananalangin tayo. Pagkatapos nun ay mag-aaral tayo ng leksyon. Pagkatapos ng pag-aaral, mananalangin tayong muli. At pagkatapos ay ipahayag na tapos na ang ating pagsamba. Hindi magulo, kundi may kaayusan. Sa kasunod na bilang, mga kapatid, bukod dito, paano pa natin maisasagawa ang pagsamba sa Diyos na may banal na takot at paggalang? Ang sagot, sambahin natin ang Diyos na may banal na kasuotan o yung tinatawag na holy array o kasuotan malinis at maayos o iyong angkop sa kabanalan ng okasyon. Kaya, yung dress code natin ay ah, ayon sa kabanalan nung ginagawa natin. Kaya, dapat maayos yung ating kasuotan. Banal ang ating kasuotan. Kung paanong noon maayos pa iglesia, pagka sumasamba tayo, nakahanda ang ating sarili, nakahanda ang ating puso, nakahanda yung ating kasuotan, maging yung ating handog. Ngayon, sa kalagayan natin ngayon, ganun din ang dapat na maging pagtrato natin sa ating mga pagsamba. Kaya, iaayos din natin ang ating kasuotan. Higit sa lahat, iaayos natin ang ating buhay sapagkat yun ang karapat-dapat na pagsamba. Sa kasunod na bilang, ano ang pangako ng Panginoong Kristo sa mga tunay na mananamba sa Kanya at sa Ama? Ang sagot, turoon siya sa ating kalagitnaan. Palalakasin niya ang ating buhay espiritual sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa awa tulong ng Diyos, mga kapatid, hindi pinababayaan ng Ama at ng ating Panginoong Hesus ang ating mga pagsamba. At bagamat sa kasalukuyan nating kalagayan, nagkakatipon tayo sa pamamagitan nitong online meeting natin. Gayon pa man, mga kapatid, tandaan ninyong palagi na kapag ginagawa natin ang ating online meeting, ang ating mga pagtitipon, ang layunin nating lahat ay para sambahin ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo. Dapat natin itong gawin may pagpipitagan, may kabanalan, at gawin natin ang lahat ng kaayusan upang ang ating pagsamba magawa nating may karapatan at may kaayusan. Higit sa lahat, sa tuwing tayo ay sumasamba, ang ating sarili ihandog natin sa Diyos na isang hain na buhay banal at kaaya-aya sa paraang hindi tayo nabubuhay sa kasalanan, tatanggapin ng Diyos ang ating mga pagpupuri sa Kanya. Pag-aaralan natin sa susunod ang isa pa sa mga pangunahing pananagutan ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo at ito ang paglalakad sa panibagong buhay. Basahin natin muli ang paksa. Tungkulin nating sumamba sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Tumayo po kayo at tayo po ay
Mananalangin. Panginoon na aming Diyos, nawa po nadulutan ka namin ng kaluwalhatian. Nawa po, Ama, tinanggap mo ang aming pagsamba at pagpupuri sa iyo. Igawad mo po sa amin ang iyong basbas. Kailangan namin ang iyong habag, ang iyong awa para kami makapagpatuloy sa mga paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin. Basbasan mo ang kanilang mga anak. Maakay namin sila sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Basbasan mo ang iyong mga salita, manatiling nakatanim na malalim sa aming puso, sa aming isip. Dito namin ibatay lagi ang aming buhay, ang aming mga gawa upang sa tuwina malwalhati ka. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Patuloy mong basbasan ang aming mga pagsamba. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.